Sa gwardya ng depensa sa zona ng hangganan ng Korea, 21, isang sundalong Koreano ang nagsasagawa ng kanyang regular na patrol nang bigla niyang marinig ang mabilis na yabag sa tabi niya. Tense na tumingin ang sundalo sa paligid, ngunit walang nakita. Agad siyang nakaramdam ng mali at tumakbo sa takot. Narinig ng kanyang kasamahan sa malapit ang isang kakilakilabot na sigaw. Dali-daling lumapit upang tingnan, sino ang mag-aakala na sa isang iglap, namatay ang sundalo sa sarili niyang kamay, natakot ang kanyang kasamahan sa nakita at mabilis na itinaas ang kanyang baril sa pagbabantay. Sa isang malabong sandali, nakita niya ang isang itim na anino na mabilis na dumaan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng ginaw sa kanyang gulugod. Biglang isang napakalakas na puwersa ang dumating, direktang bumagsak sa kanya. Sunod ay isang mas nakakatakot na tanawin, mabilis na natagpuan ng militar ang lugar ng insidente. Sa huli ay kinumpirma na 2 sundalo ang nagpapatrol, isang patay at isang nawawala, at may naiwang baluktot na rifle sa pinangyarihan. Nang tingnan ang magazine, walang bala ang binaril. Sa oras na ito, sa isang liblib na sulok sa kailaliman ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang lumitaw dahil sa pagiging malapit sa hangganan. Mabilis na binigyan ng malaking importansya ng militar ang biglaang pangyayaring ito, lalo na't ipinadala si Lieutenant Jejin ng Chemical Warfare Command upang pamunuan ang investigasyon. Nakahanap siya ng karagdagang bagong pahiwatig sa pinangyarihan ng aksidente. Sa pagkakita sa maraming sapatos ng pulisya ng North Korean civilian sa lupa, ang salarin ba ay ang hukbong North Korean na lumampas sa hangganan? Ang mas nagpapagduda ay sa nakuhang sample ng dugo, natuklasan ang rabies virus at mabilis na napagtanto ni Jejin ang bigat ng insidente. Agad niyang ipinadala ang mga sundalo mula sa kalapit na mga istasyon ng bantay. Nagpa siya na ipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon at determinadong hanapin ang nawawalang si Private First Class N. Kasama si Dongchin sa mga ipinadala sa pagkakataong ito na may napakagandang record sa pang-araw-araw na gawain at siya ang pangunahing target ng scout team para sa pagsasanay sa araw. Ni Jejin ang buong proseso ng pakikipaglaban ni Dongchin sa lobo sa pamamagitan ng drone at siya rin ang nag-iisang tagapagsanay ng aso sa koponan. Sa paghahanap na ito, dinala rin niya ang aso. Medyo nagulat si Dongchin nang makita si Jejin sa koponan, lumalabas na nagkakilala na sila noon at tila may nangyaring alitan. Gayunpaman, mabilis nilang inayos ang kanilang kalooban, naghanda upang ituon ang kanilang isip sa pagtupad ng misyon, ngunit hindi nila alam na ang target ng paghahanap sa paglalakbay na ito. Si Private First Class N ay naiwan sa kagubatan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti rin siyang nagbalik sa kanyang uliran. Sino ang mag-aakala na susunod na makakaranas ng mas malaking pinsala? Sa pagkakataong ito ay maituturing ng tuluyang patay. Sinundan ni Dongchin at Jejin ang mga bakas. Mabilis na pumasok sa depensang zona 21, biglang may ingay sa kagubatan sa unahan. Binuksan ni Dongchin ang night vision goggles, ngunit walang nakitang kakaiba. Nagpatuloy sila sa paglalakad, nakita ang mga bota ng militar na nahulog ni Private First Class N sa hindi kalayuan at marami pang baluktot na marka ang naiwan doon. Inisip ni Dongchin na si Private First Class N ay nasa matinding panganib sa oras na ito at kailangan siyang hanapin agad sa mismong sandaling ito. Biglang may pagsabog sa hindi kalayuan, marahil ay may kung anong bagay ang nag-trigger sa sarili, at biglang may isang anino ng tao ang mabilis na dumaan. Ang asong tagapaghanap ay tila may natuklasan at nagsimulang maging balisa, kaya nahati ang pangkat sa dalawa. Isang grupo ang nanatili upang magbantay, habang ang isa pang grupo, na pinamumunuan ni Jejin, ay sumunod sa asong tagapaghanap upang hanapin ang nawawala. Pagkatapos ng ilang paglalakad, nagsimulang tumakbo ng mabilis ang asong tagapaghanap patungo sa loob ng masukal na damuhan. Ipinakita ng asong tagapaghanap sa kanya ang unahan, at habang naghahanda silang magpaputok, muling nawala ang kalaban sa damuhan. Ang mga sundalo sa pangkat ay kinailangang palawakin ang saklaw ng kanilang paghahanap. Mabilis na natagpuan ng asong tagapaghanap ang bangkay ni Private First Class N. Ang liig ng biktima ay may kagat na tila na sugatan. Ngunit walang bakas ng paglaban, ang mas kakaiba ay marami ring palto sa kanyang braso. Hindi maintindihan ni Jejin, nagpa siya siyang bumalik upang iulat ang sitwasyon sa Team 1. Ang iba ay nanatili upang maghintay ng reinforcements, ngunit sino ang mag-aakala na pagkababa pa lang niya sa Team 1 ay nagkaroon na agad ng emergency situation. Mula sa mababang palumpong ay may napakaraming tunog ng mga humahabol na umaatungal. Sa dilim, paminsan-minsan ay may lumilitaw na mga nag-iisang aso na mata. Tensyonado ang mga sundalo ng Team 1 na nagmamasid sa paligid. Mabilis nilang natuklasan na napalibutan na sila ng isang kawan ng ligaw na aso. Agad na nagpaputok ang mga sundalo bilang ganti, ngunit ang kawan ng ligaw na aso na ito ay mas mabangis kaysa sa inaakala. Kahit na naglakas loob silang sumugod sa gitna ng bagsik ng mga bala, mabilis na may isang sundalo ang napatumba ng mga ligaw na aso. Buti na lang at naputukan agad ni Jejin ang mga ito upang iligtas ang kanyang kasamahan. Sa huli, nagkawatak-watak ang kawan ng ligaw na aso at tumakas sa ilalim ng matinding putok ng baril. Kasabay nito, ang asong tagapaghanap ni Dongchin sa hindi kalayuan ay tila may natuklasan. Hindi man lang nito pinansin ang pagpigil niya at sa pilitang pinunit ang tali at sumugod palayo. Sumunod si Dongchin ngunit nalaman niyang tumakbo na ito sa minahan. Nag-alinlangan si Dongchin sandali, ngunit sa kabila ng panganib ay tumakbo pa rin siya sa lugar na ito, pagkaraan ng maikling panahon. Sa unahan ay may pagsabog, at nag-aalalang tumakbo si Dongchin para makita ang asong tagapaghanap na walang kibo sa lupa.
Ang asong tagapaghanap na kasama niya sa loob ng maraming taon ay namatay mismo sa harap ng kanyang mga mata at hindi napigilan ni Dongchin ang umiyak. Ngunit sa kabutihang palad, natapos ang kanilang misyon sa paglalakbay na ito, ang bangkay ni Private First Class Enhi ay naibalik sa base. Ang ulat ng operasyon na ito ay naipadala na sa kamay ni Defense Commander Han Dae-sik. Hindi inaasahan na ang tila ordinaryong pag-atake na ito ay magdudulot ng matinding sakit ng ulo sa komandante na ito dahil ang lugar ng aksidente ay ang depensang Sona 21. Para sa komandanteng ito ay tulad ng isang bangungot. Noong 1997, napakahiwalay ng ugnayan sa pagitan ng North Korea at South Korea. Noong panahong iyon, natuklasan ng South Korean Patrol Team sa border area 21 ang isang North Korean female officer na may dalang bata. Pagkatapos magtanong, nalaman nilang gusto niyang tumakas kasama ang bata patungong South Korea. Ngunit hindi nagtagal, hinabol din ng North Korean Army. Mabilis na nagkaroon ng standoff ang dalawang panig. Sino ang mag-aakala na isang South Korean officer dahil sa matinding tensyon ay aksidenteng napindot ang gatilyo ng baril? Ito ay parang signal ng pag-atake sa isang bukas na damuhan na walang mapagtataguan. Mahigit 100 ng sundalong North Korean at South Korean ang nagkaroon ng matinding barilan. Ang opisyal na babae ay namatay sa lugar, sa kabutihang palad ay hindi nasaktan ang bata, ngunit marami ring nasawi sa magkabilang panig ng mga sundalo. Ayon sa patakaran ng labanan noon, ang opisyal na Koreano na unang nagpaputok ay parurusahan ng husto, ngunit hindi inaasahan na nakipagsabwatan siya sa isa pang sundalo. Pinatay niya ang lahat ng nasugatang kasamahan at sinabi sa labas na ang mga sundalong North Korean ang unang nagpaputok, ang dalawang natirang sundalong Koreano. Sila ay pinuri bilang mga makabayang nagtatanggol sa pambansang teritoryo. Sa ilalim ng pagpapalaki ng media, tumaas din ang reputasyon ng dalawa. Kasalukuyan, ang isa ay naging defense commander, si Han Dae-sik. Ang isa na hindi maiwasang manginig kapag nakikita ang Area 21, ang isa pa, si DV, ay sumali sa politika at naging isang kilalang kongresista. Sa Defense Command, isinagawa ng mga forensic doctor ang paunang pagsusuri sa bangkay ni Private First Class N. Tinatayang namatay siya dahil sa labis na pagdurugo matapos kagatin ng isang hayop. Naniniwala si Jejin na ang insidenteng ito ay maaaring may kaugnayan sa rebis dahil ang bangkay at ang ligaw na aso ay parehong may magkatulad na mga paltos. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng mga forensic doctor sa kasalukuyan at kailangan pang hintayin ang resulta ng pagsusuri bago makapagbigay ng konklusyon. Sa ngayon, nakakaranas din si Dongchin ng maraming problema. Naniniwala ang taga-usig na ang pagkamatay ng asong tagapaghanap ay dahil sa maling paghawak ni Dongchin at maaaring masentensyahan siya ng kapabayaan sa pamamahala ng kagamitan. Umiti si Dongchin sa paratang na ito, ang asong tagapaghanap ay hindi kagamitan kundi isang buhay na nilalang. Galit na pinunit ni Dongchin ang ulat ng investigasyon. Sakto namang dumaan si Jejin sa interrogation room, narinig niya ang pagtatalo sa loob. Sinadya niyang hintayin si Dongchin na lumabas upang aliwin siya. Lumalabas na ang dalawa ay dating magkasintahan, ngunit naghiwalay kalaunan dahil sa mga salungatan at hindi pagkakaunawaan. Si Jejin ay isang napakaprangka na tao. Hindi siya gustong magpaliwanag ng anuman tungkol sa nakaraan, kaya tahimik siyang tumalikod at umalis. Sa oras na ito, tinawagan siya ng doktor sa laboratorio at lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Ang bangkay ay talagang mayroong rabies virus at ito ay nagmutate na nagpaparamdam kay Jejin na hindi normal ang bagay na ito. Ito ay maaaring isang sabwatan mula sa panig ng North Korea, samantala, si Dongchin ay nasa ilalim ng kustodya sa isang silid na naghihintay ng paglilitis ng militar. Paulit-ulit niyang iginigiit na hindi siya nagkamali, sa mismong sandaling ito, isang sundalo ang pumasok sa silid. Ang taong ito ay lumabag din sa disiplina ng militar, at mukhang hindi madaling lapitan, lubos na nainis si Dongchin. Halos magkasakitan sila, hindi inaasahan, kinabukasan, si Dongchin ay hindi maipaliwanag na dinala sa Defense Command. Sinabi sa kanya ni Jejin na hindi na siya sasailalim sa paglilitis ng militar. Gusto siyang makita ni Commander Han Dae-sik upang malaman ang mga detalye tungkol sa insidente sa Area 21. Mabilis silang nagtungo sa meeting room. Maraming matataas na opisyal sa silid, lahat sila ay nakatutok na nanonood ng isang video sa pinangyarihan ng pagpatay sa sundalo sa Defense Area 21. Ang video ay nakakuha ng isang misteryosong itim na anino at ang asong tagapaghanap ay hindi sinasadyang natapakan ang sarili, kundi itinapon sa aking lugar habang nakikipaglaban sa itim na anino. Hindi inaasahan, naroon din si Congressman DV. Matapos marinig ang insidente, kalmado siyang lumabas ng silid. Bagamat mukha siyang kalmado, labis siyang nag-alala sa kalooban, patuloy na hinihimok si Commander Han Dae-sik na mabilis na linawin ang katotohanan tungkol sa insidente sa Area 21. Kung hindi, ito ay mananatiling tinik sa puso ng dalawang general ng militar at politika. Kaya't agad na kumilos si Commander Han, nagpa siya na bumuo ng isang special task force. Ang misyon ay masusing imbestigahan ang insidenteng ito, arestuhin ang misteryosong tao sa video. Sa mungkahin ng mataas na opisyal, hinirang si Ming Kui bilang pinuno ng pangkat. Ito ang malamig na sundalong nakakulong sa silid kasama si Dongchin. Bagaman nagkamali siya, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang kakayahan sa militar.
Partikular pang inutusan ni Commander Han si Ming-Qui na kung magtatagumpay ang misyon na ito, hindi na niya hahabulin ang mga nakaraang pagkakamali nito. Matapos madama ang katapatan at determinasyon ni Ming-Qui, sa wakas ay gumaan ang loob ni Han Daisy, ngunit hindi inaasahan na si Dongqing ay itatalaga rin sa Special Task Force. Gayunpaman, labis siyang nag-aatubili dahil sa loob ng 3 linggo ay maaari na siyang ma-discharge at umuwi. Nang makita niyang binigyan siya ng militar ng isang bagong asong tagapaghanap, labis na nagalit si Dongqing at hindi makapagsalita, ngunit ang isang sundalo ay kailangang sumunod sa utos. Kinailangan ni Dongqing na tiisin at masanay sa bagong asong tagapaghanap dahil papalapit na ang oras ng misyon. Kahit na ayaw ni Dongqing, dinala pa rin niya ang asong tagapaghanap sa lugar ng pagtitipon ng maaga. Doon, nakilala niya ang kanyang mga bagong kasamahan, sina Jun Sang at Sergeant First Class Z. Pagkatapos, dumating din si Ming-Qui at sumama sa kanila. Pagkakita ni Dongqing kay Ming-Qui, agad siyang nalito. Ngunit tila nakalimutan na ni Ming-Qui ang mga nakaraang hindi magagandang pangyayari at nanatili pa rin ang dati nitong malamig na ekspresyon. Lahat ng mga kasamahang ito ay ang pinakamagagaling mula sa iba't ibang unit. Tiyak na hindi magiging madali ang misyon, kasama pa ang masungit na kapitan kaya si Dongqing ay labis na napagod sa Defense Command. Si Jejin ay nag-aaral pa rin ng material tungkol sa virus na ibinigay sa kanya ng doktor. Hindi nagtagal, lumabas siya sa pasilyo upang magpahinga. Bigla, narinig niya ang kakaibang ingay na nagmumula sa morgue. Oras na ng uwian ngayon kaya walang dapat na tao doon. Sa pag-iisip nito, dahan-dahang pumasok si Jejin sa morgue. Pagkabukas ng pinto, nakita niya na nawawala ang bangkay ni Private First Class N sa lalagyan. Nang sisindihan niya na ang ilaw, napansin niya ang 2 bakas ng dugo sa tabi ng switch. Agad na nakaramdam ng mali si Jejin. Bigla, isang malakas na puwersa ang bumulusok at itinumba siya sa lupa. Hindi inaasahan, ang taong iyon ay si Private First Class N na muling nabuhay. Nakadilat ang kanyang mga mata na may dugong pula, patuloy na bumubuka ang bibig at umuungo ng galit, gumagapang sa lupa na parang hayop. Instinctively, umiwas si Jejin, tinawagan niya ang kanyang dating nobyo para humingi ng tulong, ngunit hindi nito masagot ang telepono dahil nasa misyon ito. Tinawagan niya na lang ang kanyang kasamahan, sa pagkakataong ito ay nasagot, ngunit hindi man lang siya nakapagsalita. Ang baliw na tao ay sumugod muli, sinakal siya ng mahigpit nang malapit na siyang masakal. Sa wakas ay dinala ng kasamahan ang mga reinforcement, patuloy na nagpaputok, sa huli ay tinamaan ang batok ng halimaw, na nagpatumba dito, ngunit kahit ganoon, sinubukan pa rin itong bumangon. Nang makita ito, binaril ni Jejin ang ulo nito ng ilang beses, at sa wakas ay napatay ang lalaki. Lahat ng naroroon ay napatulala sa gulat. Sino ba talaga ang lalaking ito? Malinaw na namatay na siya noon, at nasa morgue na ng ilang araw. Bakit bigla siyang nabuhay at inatake ang mga tao? Hindi maintindihan ni Jejin, ang tanging palatandaan ay parang asong ligaw na nakita niya sa gubat noon. Mayroon siyang mutated rabies virus, at noong nag-aaway sila, ang sugat sa kanyang pulso ay aksidenteng nadikit sa laway nito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng sample ng dugo para sa pagsusuri. Sa katunayan, tungkol sa asong ligaw na nakita niya sa gubat noon, hindi nakita ang mga senyales ng impeksyon. Kinumpirma ng kasamahan na ang virus na ito ay hindi kumakalat sa pagitan ng mga tao. Ngunit, sa tingin ni Jejin, masyadong paimbabaw ang pahayag na ito. Upang patunayan ang kanyang hinuha, itinurok niya ang swero ng asong ligaw sa isang patay na daga. Sa hindi inaasahan, hindi nagtagal ay nabuhay ang patay na daga, at higit pa rito, ang mga mata nito ay namumula. Mukha itong labis na nasasabi. Ang pangyayaring ito ay mabilis na pinagtuunan ng pansin ng Departamento ng Espesyal na Armas na Biolohikal. Nagtipon ang lahat upang talakayin ang dahilan. Sa katunayan, sa larangan ng medisina, hindi maipaliwanag ang fenomenong ito, ngunit makukumpirma na, ang nucleic acid sa katawan ng taong nahawaan ay nagkaroon ng ilang pagbabago na nakakaapekto sa central nervous system ng utak, kaya nangyari ang sitwasyong nabubuhay muli ang patay. Kung puputulin lamang ang bahagi ng spinal cord ng utak, ay maaaring tuluyang mamatay ang pasyente, at kung gaano kalakas ang impeksyon ng virus na ito ay hindi pa rin alam. Mabilis na iniulat ng pinuno ng Chemical Biological Weapons Department ang insidenteng ito kay Defense Commander Han Daisy. Nang makita niya ang ulat, at makita na may kinalaman ito sa Zone 21, hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Matapos ang paulit-ulit na pagtiyak ng pinuno ng Chemical Biological Weapons Department na nakita niya mismo. Halos hindi na tinanggap ni Commander Han Daisy ang paliwanag tungkol sa pagkabuhay muli ng patay na tao. Bagamat nakumpirma na ang virus na ito ay kumakalat sa pagitan ng mga hayop, hindi pa rin matukoy kung magkakaroon ng human-to-human transmission. Pagkatapos magpulong ng mga opisyal, napagdesisyonan nilang italaga si Jejin, na may pinakamalalim na kaalaman tungkol sa virus na ito, sa Special Task Force upang mas mahusay na makatugon sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang mga miyembro ng Special Task Force ay pawang mga mahuhusay na tauhan na inilipat mula sa iba't ibang unit upang masugpo ang misteryosong taong lumitaw sa Zone 21. Sa oras na ito, nagkampo na sila sa isang nayon sa paanan ng bundok. Hindi nila alam na ang misteryosong tao ay may dalang virus na maaaring magpabuhay muli sa patay.
Sa oras na ito, ang Special Task Force ay may bagong miyembro, si Monchon, na mahusay sa reconnaissance at napakagaling sa pagsubaybay eksakto ang tulong na kailangan ng misyon na ito. Sa kasalukuyan, maliban kay Jejin, kumpleto na ang mga miyembro ng Special Task Force. Sinimulan na ni Kapitan Mingqi ang pre-operation briefing. Hindi pa rin malinaw ang pagkakakilanlan ng target na kailangang patayin, ang tanging nakaharap sa kalaban ay si Dongqing. Ngunit sandali lang niya itong nakita at walang naibigay na kapakipakinabang na impormasyon. Batay sa video footage, iginuhit ni Mingqi ang operational area. Naghahanda silang pumasok sa bundok para maghanap simula bukas ng limagi. Ano man ang mangyari, kailangan nilang tapusin ang misyon ng pagpatay sa loob ng 1 linggo dahil ito ang pinakamataas na utos ni Commander Han Daisy. Personal niyang tiniyak sa kanya, ngunit mayroon pa ring isang bagay na nagpapabagabag sa kanya, ipinagbili ni Commander Han. Kung may makita silang anumang kahina-hinalang sitwasyon sa Zone 21, kailangan nilang laktawan ang command post at direktang magulat sa kanya. Naramdaman ni Mingqi na maaaring hindi simple ang misyon na ito. Lalo na nang matuklasan niya ang isang hand-drawn map sa pinangyarihan kung saan nawala si Private O noon na lubhang kahawig ng terrain ng isang lokasyon sa Zone 21. Mas naging kakaiba ang misyon na ito. Ayon sa kaugalian, kapag nagsasagawa ng mapanganib na misyon, ang mga sundalo ay kailangang sumulat ng kanilang testamento. Ngunit ang baguhang scout na si Monchon ay tila walang pakialam. Tiwala siya sa operasyong ito, iniisip na sa paglalagay lamang ng surveillance sa gubat, kasama ang reconnaissance drone sa himpapawid, hindi makakatakas ang kalaban. Ngunit mabilis niyang napagtanto na masyado siyang inosente. Dahil naglagay ang North Korea ng electronic jamming sa lugar ng hangganan na magiging napakawalang tatag ng paghahatid ng signal. Maaaring walang silbi ang drone. Gayunpaman, aksidente pa rin niyang nakuna ng video si Dongqing. Lumayo sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng drone. Kaya, agad niyang hinanap si Kapitan Mingqi. Si Mingqi ay mayroon ng matinding pagtutol kay Dongqing. Sa pagkakataong ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang mahigpit na parusahan si Dongqing. Ang totoo, noong umaga, natuklasan niya na ang kanyang mga kasamahan sa dating outpost ay narito rin upang magsagawa ng misyon ng pag-alis ng bomba. Ang mga dating magkakapatid ay muling nagkita, natural na labis silang natuwa. Habang ginagawa ni Dongqing ang kanyang misyon, aksidente niyang nakita ang isang dating kasamahan na natumba habang kinukumpuni ang linya ng signal. Dali-dali si Dongqing upang tumulong, hindi niya akalain na ang eksenang ito ay nakuna ng drone. Nang hindi niya alam kung paano magpapaliwanag, agad na lumabas si Junsang upang ipagtanggol siya. Idineklara niya na siya mismo ang nag-utos kay Dongqing na tulungan ang nasugatang kasamahan. Dahil dito, nakaligtas si Dongqing sa kaparusahan. Talagang mas mabait si Junsang kaysa kay Kapitan Mingqi. Kinaumagahan, handa na ang mga miyembro ng Special Task Force. Dahil ito ang kanilang unang operasyon mula nang itatag ang grupo, ang layunin ng paglalakbay na ito ay hindi para sirain ang target, kundi para masanay sa terrain at mag-install ng kagamitan sa pagsubaybay. Nagkatotoo ang hula ni Monchon, pagkapasok sa Zone 21 dahil sa matinding interference ng signal, hindi na magagamit ang drone. Ngayon ay maaari na lamang mag-install ng mga kamera, ngunit ang saklaw na matutukoy ng pamamaraang ito ay limitado pagkatapos nilang matapos ang pag-install. Handa na ang mga miyembro ng koponan na pumunta sa susunod na lugar upang maghanap. Sa sandaling ito, sa harap ng koponan, sa ilalim ng babala ng search and rescue dog, natuklasan ni Dongqing ang isang anino na nakatayo, hindi kalayuan, na lubhang kahawig ng target. Nang maghahanda na si Dongqing na magulat sa kapitan, biglang tumakbo papalayo ang anino. Wala na siyang oras upang humingi ng mga tagubilin, kaya agad niyang sinundan ang misteryosong tao, kasama ang search and rescue dog. Gusto ring humabol ng mga kasamahan, ngunit si Mingqi, upang makasigurado, ay inutusan ang lahat na maghintay ng utos bago linawin ang sitwasyon. Ang kawawang si Dongqing ay tumakbo ng tuloy-tuloy sa kagubatan kasunod ng misteryosong tao, at sa huli ay hindi lang nawala ang kalaban, kundi pati na rin ang wireless contact dahil sa interference ng signal. Ang mas malungkot pa ay hindi rin niya magamit ang kompas. Matagal na naghintay ang mga kasamahan para sa balita ni Dongqing, ngunit wala silang natanggap. Nagsimula silang mag-alala ng kaunti. Sa kabutihang palad, biglang nagkaroon ng aktibidad ang kamera na inilagay noon. Isang anino ang dumaan, at hula ni Isif Chit na maaaring ito ang target. Agad na nagbigay ng utos si Mingqi. Hinabol ang target, naniniwala si Junsang na ang paghahanap kay Dongqing na nawawala ang pinakamahalaga. Ngunit hindi pinansin ni Mingqi ang payo, sa pag-aakalang si Dongqing ay may tulong ng search and rescue dog at makakabalik ng mag-isa. Ang pagkumpleto muna ng misyon ay mahalaga pa rin, ngunit ang katotohanan ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Sa oras na ito, si Dongqing ay nasa malaking gulo, ganap siyang nawala ng direksyon sa gubat. Naligaw siya at aksidenteng lumampas sa hangganan ng Korea. Ito ay nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Sa gubat na hindi kalayuan, hinahabol ng isang unit ng mga sundalong North Korean ang misteryosong anino. Inakala nilang ang kalaban ay isang deserting soldier na tumakas sa South Korea. Kahit na ang misyon na ito ay nakakapagod at mapanganib, wala silang magawa kundi tiisin ito. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Dongqing ang presensya ng grupo ng mga sundalong North Korean na ito. Sa daan, ginawa niya ang lahat para itago ang kanyang mga galaw.
Sa paghaharap niya sa kalaban, sa kasamaang palad, hindi siya pinabora ng kapalaran at natuklasan pa rin si Dongchin ng mga sundalong North Korean. Napilitan siyang tumakas, sa kabutihang palad, maganda ang kanyang pisikal na kondisyon. Sa huli ay nagtago siya sa likod ng isang puno, matagumpay na nakatakas sa kaaway. Ngunit bago pa siya makahinga, bigla siyang nakaramdam ng dugo na pumapatak mula sa itaas. Tumingala si Dongchin at isang duguan at magulong hayop ang nakahiga sa puno. Alam niyang may mas nakakatakot pa sa gubat. Ayaw niyang madamay ang search and rescue dog para hindi ito mapahamak. Kaya, sinenyasan niya ito na ipinahihiwatig na umalis ito at makipagkita sa ibang mga kasamahan. Mas madali siyang makakatakas ng mag-isa. Ang katotohanan ay nagpapatunay na si Dongchin ay masyadong optimistiko. Hindi nagtagal, napalibutan na siya ng mga sundalong North Korean. Alam ni Dongchin na hindi siya makakatakas. Kaya, ipinaliwanag niya sa kalaban na naligaw lang siya at aksidenteng napunta sa lugar na iyon. Ayon sa patakaran ng neutral zone, bawal magpaputok ng baril ang mga sundalo ng magkabilang panig. Gayunpaman, walang pakialam ang commander sa anumang patakaran, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na barilin si Dongchin sa sandaling handa na ang nanginginig na sundalo na humila ng gatilyo. Bigla, isang malakas na puwersa ang humila sa sundalong iyon paakyat sa puno. Matagal na tumingala ang iba pang kasamahan, ngunit isang braso lang ang nahulog. Takot na takot ang mga sundalong North Korean at walang haba silang nagpaputok paakyat. Bihira lang makakita si Dongchin ng ganoong magandang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakas. Ang malakas na putukan ng baril ay nakaalarma rin sa mga miyembro ng Special Task Force. Sa oras na ito, nakita rin sila ng search and rescue dog sa pamamagitan ng amoy. Alam ng lahat ng kasamahan na kung susundan nila ito, tiyak na makikita nila si Dongchin. Ngunit ayaw pa rin ni Minghui na iligtas siya, mas mahalaga pa rin ang pagkumpleto ng misyon. Sa oras na ito, labis na mala si Dongchin. Katatakas lang niya sa paghabol ng mga sundalong North Korean nang makaharap naman niya ang isang misteryosong tao na hindi mahulaan. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang uhaw sa dugo nitong mga mata at baluktot na braso, wala man lang si Dongchin na intensyong lumaban. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito ay umalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril. Lumabas na si Jejin pala ang dumating para tumulong. Sa katunayan, dumating na siya noon pa mang umaga at narinig lang niya na nawawala si Dongchin sa harapan. Kaya, agad siyang nagdala ng armas at pumasok sa gubat para hanapin siya. Mas mapagkakatiwalaan siya kaysa sa ibang mga kasamahan. Nang makita niya si Dongchin sa panganib, agad siyang walang habas na nagpaputok sa misteryosong tao. Ngunit sa hindi inaasahan, madaling naiwasan ng kalaban ang lahat ng bala ng perpekto at sumugod patungo kay Jejin. Sa kabutihang palad, sa huli ay hindi nito nakaya ang putok ng baril at nagmadaling umatras mula sa labanan. Mabilis na hinabol ito ng dalawang sundalo, ngunit sa hindi inaasahan, parang unggoy ito. Sa isang iglap ay umakyat na ito sa puno at naglaho. Nagtataka pa ang mga sundalo nang biglang nagkaroon ng ingay sa likuran nila. Lumabas na dumating na ang kanilang mga kasamahan. Naghahanda pa lang si Dongchin na magulat ng sitwasyon nang biglang tumalon ang zombie mula sa puno. Sa isang iglap ay napatumba na nito ang isang tao. Nagmamadali ang mga sundalo na itaas ang kanilang mga baril at magpaputok. Ngunit sa isang iglap lang, tumakbo na ang zombie at naglaho. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng Special Task Force ang target ng misyon at hindi nila akalain na ganoon ito kalakas. Matapos kumalma, mabilis silang humabol sa direksyon kung saan ito naglaho. Ngunit di nagtagal ay nawala sa paningin ng Special Task Force ang target. Parang naglaho na parang bula ang kalaban, walang bakas. Sa daan, hindi man lang sila nakahanap ng bakas dahil ito ay isang lugar ng hangganan. Iminungkahi ni Junsang na iwanan na lang ang paghahanap. Kung magpapatuloy pa sila, malaki ang posibilidad na makaharap sila ng mga sundalong North Korean. Wala nang ibang magawa ang kapitan kundi mag-utos ng pag-atras. Sa pagbabalik, si Dongchin pa rin ang nangunguna. Mabilis siyang nakarating sa harap ng isang abandonadong gusali, at sa harap ng pintuan ay may ilang patay na manok, isang napakapangit na lugar. Imposibleng kusa silang tumakbo rito. Gustong-gusto ni Dongchin na pumasok at tignan, ngunit naalala niya ang naunang utos ng kapitan. Huwag kumilos ng mag-isa. Sa huli, sumuko pa rin siya. Ang unang operasyon ng Special Task Force ay natapos ng ganoon. Malungkot na bumalik ang lahat sa kampo. Dahil sumali si Jejin sa kalagitnaan ng operasyon ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong magulat ng pinakabagong impormasyon ng intelligence tungkol sa target. Naitala ng surveillance camera ng Chemical Department ang eksena kung saan biglang nabuhay si Private O sa Zone 21. Ang pagbabago ng kanyang cell ay katulad ng target. Mula sa kanyang mga kilos at anyo, malinaw na hindi na siya tao. Higit pa rito, limitado ang pinsalang dulot ng bala sa kanila. Ang tanging mabisang paraan ay barilin sa batok, ngunit ayaw ni Minghui na palawakin ang epekto ng operasyong ito dahil hindi mapapatunayan ni Jejin na halimaw ang target. Kailangan lang itong ituring bilang isang ordinaryong sundalong North Korean at patayin. Gayunpaman, sa mga naroroon, may karapatan si Dongchin na magsalita, naharap na niya ng direkta ang target. Nang makita niyang hindi pa rin naniniwala ang kapitan sa kwento tungkol sa halimaw, diretsahan niyang sinabi na iguguhit niya muli ang anyo ng kalaban. Sa puntong ito, napatulala na rin ang kapitan. Maaari lamang na hilingin sa lahat na maging mapagbantay at maghanda para sa paparating na ikalawang operasyon.
Madalas na inaalagaan ni Dongchin ang search and rescue dog kaya alam niya ang ilang simpleng paraan ng paggamot. Gusto niyang tulungan si Jejin na disimpektahin ang sugat sa kanyang kamay. Ngunit si Jejin ay laging may kaunting pagtutol, ayaw niyang magpatingin sa isang veterinaryo. Patuloy namang nagreklamo si Dongchin. Ang pagiging matigas ng ulo ni Jejin ay nanatiling ganoon hanggang sa magsawa siya. Sa huli, malungkot siyang umalis. Siyempre, ito ay isang maliit na kwento lamang sa libreng oras ng mga sundalo. Bawat isa sa koponan, sa katunayan, ay nag-aalala tungkol sa misyon na sirain ang target. Kailangan ng kapitan na ilagay ang pistola sa ilalim ng unan bago makatulog ng payapa. Samantala, natapos na rin ni Dongchin ang pagguhit ng halimaw, habang si Jejin naman ay hindi makatulog. Sa kanyang isip, patuloy niyang inaalala ang nangyari sa loob ng 3 araw, kaya tumayo siya at tinalakay ang bagay na ito sa kanyang kasamahan sa Research Institute, ang misteryosong nilalang na dumarating at umaalis na parang hangin. Napakahirap tamaan ang tanging kahinaan nito, ang likod ng liig, ngunit isang aksidenteng pahayag ng kalaban ang nagpaalala kay Jejin. Dahil ang virus sa katawan ng misteryosong nilalang ay isang variant ng rabies, posible kayang subukang targetin ang kahinaan ng rabies virus. Kaya nang pumasok ang espesyal na grupo sa bundok sa ikalawang pagkakataon, inilahad ni Jejin ang kanyang ideya. Plano niyang samantalahin ang likas na katangian ng rabies virus na parang tubig at bumuo ng isang plano ng aksyon. Naniniwala ang kanyang mga kasamahan na dahil napakalakas ng target, makatuwir ang humingi ng karagdagang suporta. Ngunit nag-aalala ang kapitan na magdulot ito ng gulo, kaya't walang pag-aalinlangan niyang pinili ang payo ni Jejin at bumuo ng detalyadong plano para dito. Nagtungo sila sa isang kalapit na tubigan, bawat isa ay nakatayo sa tabi ng pampang, may baril na nakataas at alerto. Para silang mga mangangaso na naghihintay ng biktima, ngunit paano kaya mahuli ang biktima? Si Dongchin ay gumagala sa kagubatan. Biglang may nakitang misteryosong anino na nakatayo sa malayo, naramdaman niyang may mali, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Sumunod ang misteryosong nilalang, gumagalaw sa kagubatan, lumabas na isa lang pala siyang pain. Ang layunin ay mailabas ang misteryosong nilalang sa ambus ng kanyang mga kasamahan, kaya mabilis siyang tumakbo sa gilid ng bangin, nagtali ng lubid sa kanyang katawan at tumalon pababa. Ang buo niyang katawan ay nakabitin sa bangin, ngunit hindi nakahinto agad ang misteryosong nilalang sa likod, at agad na nahulog sa tubig sa ilalim ng bangin. Agad na nagpukpok ng putok ang mga kasamahan na naghihintay pababa sa tubig. Nang tumigil ang putok, naging tahimik ang ibabaw ng tubig. Bawat isa ay kinakabahan na tumingin sa paligid. Bigla, isang anino ang sumugod mula sa ibabaw ng tubig. Kakaiba na lumakad siya sa ibabaw ng tubig na parang sa lupa. Umakyat siya sa bangin, at sa isang kisap mata ay nawala na siya. Pinagpawisan ang lahat ng miyembro ng koponan. Hindi nila inaasahan na muling mabibigo ang misyon, matapos maranasan ang ganoong pangyayari. Kahit si Ming Kui ay medyo natakot, ngunit upang matapos ang misyon ng tahimik, hindi niya mapigilang magpanggap na kalmado muli. Pinayapa niya ang mga miyembro ng koponan na ang kalaban ay isang sundalong North Korean lamang na may mahusay na kakayahan at walang tinatawag na halimaw, ngunit may 2 miyembro pa rin sa koponan ang nakakaintindi sa sitwasyon. Sila ay sina Jejin at Dongchin. Naniniwala siya na ang target ay hindi tao, tulad ng pagsasama ng tao at hayop. Si Jejin, na galing sa siyentipikong pananaliksik, ay naniniwala na hindi pa maaaring magbigay ng konklusyon kung ano ang kalaban, kailangan muna itong mahuli bago makumpirma. Medyo nalito si Dongchin nang marinig ito, akala niya ay narito si Jejin para iligtas siya, lumabas na nagkakamali lang pala siya. Narito pala ang tao para pag-aralan ang misteryosong nilalang, habang tinitingnan naman ni Jejin ang lalaki sa harap niya na parang nakatingin sa isang tanga, ngunit mabilis na nagiganti si Dongchin. Pagkalabas ni Jejin sa klinika ng Nayon, nakita niya si Dongchin na napalibutan ng mga batang babae at may pait siyang sinabi. Kabilis namang nasakop ang lahat ng kababaihan dito. Ginagamit pa niya ang kanyang posisyon bilang lieutenant para babalaan si Dongchin na sa panahon ng digmaan ay huwag masyadong lumapit sa mga sibilyan. Sino ang mag-aakala na bago pa man makabalik sa base, nasampal na si Jejin? Nakita ng isang ate sa Nayon na medyo malapit si Dongchin sa kanyang anak, kaya buong init niya silang inanyayahan sa birthday party ng isang matanda sa Nayon. Hindi nakahindi sina Dongchin at Jejin sa mainit na imbitasyon ng kalaban, kaya napunta pa rin sila sa silid ng handaan. Ganap na nakalimutan ang patakaran na hindi dapat masyadong lumapit sa mga sibilyan. Habang nagaganap ang handaan ay inanyayahan pa si Dongchin na kumanta. Ang kantang kinanta niya ay ang kanta ng 2 nagmamahalan. Sadyang kinanta ni Dongchin para kay Jejin na naging dahilan ng kaunting pagkaasiwa niya, kaya umalis siya mag-isa sa silid ng handaan. Ilang patak ng dugo sa lupa ang umakit sa kanyang atensyon at medyo naghinala siya. Pagtingin niya sa malayo, nakakita siya ng isang pool ng dugo, kaya sinundan niya ang mga bakas upang hanapin ang likod ng bundok. Sa malayo, nakita niya ang isang patay na hayop sa kagubatan, kahit na medyo nalito si Jejin, ay hindi na siya nagpatuloy sa paggalugad, napakabilis pagkatapos. Natapos na rin ni Dongchin ang birthday party, ang pinakamahigpit na ate ay ipinilit na ihatid sila. Masayang nag-usap sina Dongchin at ang ate niya sa daan, hindi nila napansin ang presensya ni Jejin. Dahil dito ay nahiya siya, at naramdaman pa niyang sobra siya matapos umalis ang ate.
Muling mapait na sinabi ni Jejin, talagang nasakop na niya ang lahat ng kababaihan dito, pagkasabi pa lang nito. Tuwang-tuwa si Dongchin, nagsiselos ka ba? Sa katunayan, marami pa ring pag-asa na magkabalikan ang dalawang ito. Maging ang mga dating kasamahan ni Dongchin ay napansin din ito at ang kanilang mga salita ay mailayuning makipagkasundo. Hinila pa nga nila si Dongchin at ang kasamahang nagpapanggap ay naglagay ng isang tasa ng kape sa harap ni Jejin, nagkunwari na ipinabigay ni Dongchin sa kanya. Otro kasamahan si Junho, patuloy na hinihikayat si Dongchin na magplano at humanap ng paraan para muling suyuin si Jejin at nangako pa siyang bibigyan ng dagdag na pagkain si Dongchin sa gabi. Ngunit kailangan pa niyang hintayin ang umaga bago siya makakain dahil ngayong gabi, ang espesyal na unit na kinabibilangan ni Dongchin ay sisimulan ang kanilang ikatlong paghahanap. Sa ika-negatibo, 1-0 ng gabi magsisimula ang pananambang. Hintayin na pumasok ang misteryosong nilalang sa itinakdang lugar at agad na umatake. Mabilis na pumasok ang isang grupo ng mga tao sa sektor 21. Hinarap ng lahat ang kanilang posisyon, pagkatapos ay tahimik na hinintay ang paglitaw ng target. Ngunit hindi alam ni Dongchin na marahil ay hindi na niya kailanman makakain ang pagkain na inihanda ni Junho. Dahil ang misteryosong nilalang na ito ay tahimik nang dumating sa nayon, si Junho sa kampo ay naghahanda ng instant noodles para kay Dongchin. Biglang tumahol ng malakas ang mga aso sa nayon, tila mayroong kahilahilakbot na mangyayari, ngunit hindi masyadong nag-isip si Chehon. Mabilis siyang humiga at natulog, habang si Junho naman ay handa nang suriin ang sitwasyon ng radyo. Sa panahong iyon, natuklasan niya na bukas ang gate ng kampo, ngunit tumingin siya sa kaliwa at kanan at walang nakitang kahinahinala. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Junho ang ingay sa malaking bulwagan. Tumakbo siya upang tingnan at natuklasan niya na si Chehon ay ibinagsak ng malakas sa lupa. Gusto niyang tumakas, ngunit hinila siya ng napakalakas na puwersa. Agad na napansin ni Junho ang panganib, mabilis siyang tumakbo sa bodega upang kunin ang baril. Nangungulila si Junho na hanapin ang kalaban sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, nakasiksik na si Chehon sa isang sulok, hindi alam kung paano mabuhay. Gustong lumapit ni Junho upang tingnan, ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas din ang misteryosong nilalang. Nakita niyang direkta itong naghagis ng napakalakas na suntok na nagpatumba kay Junho sa lupa, pagkatapos ay mabilis na lumapit sa kanya. Muli na naman itong mabangis na pambubugbog. Pagkaraan ng ilang sandali, puno ng dugo ang buong katawan ni Junho. Nakita niyang pilit siyang gumapang patungo sa telepono, tumawag sa radyo, at sinabi sa mga miyembro ng espesyal na unit na nag-aabang. Ang target ay lumabas na sa base, pagkatapos ay wala ng galaw. Agad na napansin ni Dongchin at Jejin na hindi maganda ang sitwasyon. Mabilis silang tumakbo patungo sa base. Hindi pa naiintindihan ng gwardiya sa labas ng gate ang sitwasyon, at hindi na nagkaroon ng oras si Dongchin upang magpaliwanag. Direkta siyang pumasok sa malaking bulwagan, at nakita niya si Junho na lumilipad mula sa malayo. Sa oras na ito ay malubha siyang nasugatan, hindi makapagsalita, biglang lumitaw muli ang misteryosong anino. Sa ilang pagtalon lang ay lumabas na ito ng base. Nagmamadaling pinangunahan ni Dongchin ang i-siyam unit para humabol, ngunit napakabilis ng kalaban. Hindi nagtagal, nawala ng target si Dongchin, nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang kasamahan. Nagmamadali siyang bumalik sa base, at sa daan, nakasalubong niya si Heja. Nausisa siya sa mga putok ng baril na narinig niya. Hindi na nagpaliwanag pa si Dongchin, nagpaalam na lang siya at nagmamadaling umalis. Ngunit hindi niya alam na sa lugar kung saan siya huminto, nahulog na misteryosong nilalang ang isang kuko at isang piraso ng uniforme ng militar. Aksidenteng nakita ito ng mag-asawang Heja nang tumakbo si Dongchin pabalik sa base. Ang tanawing bumungad sa kanya ay ang malamig na bangkay ng kanyang kasamahang si Chehon. Agad siyang natulala at hindi makapagsalita, ang instant noodles na ipinangako niyang gagawin. Hindi pa niya nakakain, naramdaman ni Dongchin na, ngunit pinigilan siya ng kapitan. Ang misteryosong nilalang ay ang karaniwang target ng buong koponan, at hindi pinapayagan ang sinumang kumilos ng mag-isa tulad ni Dongchin. Sa sandaling ito, pinapansin pa ba ni Dongchin ang mga bagay na ito? Agad siyang sumigaw sa mukha ng kapitan. Matapos marinig, walang awa ang kapitan, direkta siyang sumugod at sinuntok si Dongchin hanggang sa matumba ito. Doon lang siya unti-unting kumalma, at lalo siyang nagnanais na patayin ang misteryosong nilalang. Ngunit tila wala namang magandang paraan ang lahat. Ang tanging taong naroroon sa oras ng insidente ay si Junho, bagamat siya ang unang inatake. Ngunit nawalan siya ng malay, hindi makapagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig ng ayusin ang libing ng namatay. Nakita ni Dongchin ang mga magulang ni Junho na umiiyak sa sobrang sakit, at lalo siyang nasaktan. Ang pagkamatay ng isang sundalo ay hindi lamang nagdudulot ng pagkalugi sa bansa, na nangangahulugan din ng pagkasira ng isang pamilya. Alam niyang walang silbi ang pagkadismaya, ang paghihiganti para sa kanyang mga kasama ang nararapat gawin sa ngayon. Mabilis na dumating ang kanyang pagkakataon. Sa surveillance footage na inilagay ng scout sa pasukan ng nayon, nakita niyang muling palihim na pumasok sa nayon ang misteryosong tao. Nang makita ito, agad na naging alerto ang kapitan. May isa pang kasamahan na nasawi. Kung may mangyari pang masama sa kalapit na mga taga-nayon, magiging hindi mailarawan ang mga kahihinatnan.
Kaya, agad niyang pinakilos ang lahat ng miyembro ng grupo, ginawang sentro ang Nayon, nagpakalat upang maghanap, mabilis na nakarating sina Dongjin at ang kanyang mga kasama sa kalsada ng Nayon. Bigla niyang nakita si Minhee, ang anak ni Heja, na nag-iisa, na magiging masama kung makasalubong ang misteryosong tao. Kaya, agad na humiwalay si Dongjin sa grupo, at nagpa siyang ihatid muna siya pauwi. Palagi nang may gusto ang batang babae kay Dongjin. Kaya, nang malapit na sila sa bahay, inabot niya rito ang isang lumang camcorder. Sa simula, hindi niya ito pinansin, ngunit nang hindi sinasadyang makita ang nilalaman nito, hindi niya maiwasang pagpawisan ng malamig. Naitala sa footage ang buong proseso ng labanan sa pagitan ng North at South Korea noong 1977. At bukod pa rito ay naglalaman din ng eksena kung saan binaril ni Kongresista Lee Hyuk at Commander Han Dae-sik ang kanilang mga kasamahan upang itago ang katotohanan. Kung totoo ang mga nakasulat dito, tiyak na magiging isang malaking bomba sa politika ng Korea. Napakagaling! Ang dating may-ari ng camcorder ay si Commander Han Dae-sik. Sa pagkakataong ito, ipinadala niya si Min Kui upang isagawa ang misyon. Lihim na niyang inutusan na hanapin ang nawawalang camcorder, ngunit hindi inaasahang tinanggay ito ng ilog patungo sa Nayon at pagkatapos ay nakuha ito ni Minhee. Ibinigay niya ito kay Dongjin at sa puntong ito, napanood na rin ni Junsang ang nilalaman. Ngunit walang pagkabigla sa kanyang mukha. Sa halip, kalmado siyang sinabi kay Dongjin na ito ay maaaring isang eksena mula sa isang military exercise. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga ay sirain ang misteryosong tao. Ang pinakamainam ay isantabi muna ang ibang bagay. Sinabi niya iyon dahil si Kongresista Lee, na nasa video, ay ang kanyang ama. Ganoon din ang naisip ni Yong Dongjin. Bukod pa rito, hindi niya alam na ang tao sa footage ay si General Han Dae-sik. Kaya, hindi niya isinauli ang videocam. Napakabilis, nagdala ng magandang balita si Sonny Rin. Na-decode na ng Research Institute ang virus sa misteryosong nilalang at nakagawa na ng 2 injeksyon ng inhibitor. Kapag na-inject sa likod ng liig ng kalaban, mamamatay agad ito. Ngayon, ang buong isip ni Yong Dongjin ay nakatuon sa paglipol sa misteryosong nilalang. Batay sa bakas ng paa sa putik sa pasukan ng Nayon, natagpuan niya ang daan na karaniwang ginagamit ng misteryosong nilalang papasok sa Nayon, kaya naging madali ito. Dahil ang misteryosong nilalang ay mayroong rabies virus, mayroon siyang ilang pag-ugali na kahawig ng sa aso. Si Yong Dongjin, na mula sa Isham Unit, ay natuklasan na ang buong paligid ng Nayon ay tinamnan ng halaman na tinatawag na Evergreen Jeffnindan. Naglalabas ito ng amoy na ayaw ng mga aso. Kaya't ang daanan ng misteryosong nilalang papasok sa Nayon ay palaging iisa, ang kanal na walang tanim na evergreen. Kasabay nito, sinubukan din ni Yong Dongjin na ang mga aso ay napakasensitibo sa high-frequency noise na maaaring maging sanhi upang mawala ang konsentrasyon ng kalaban sa maikling panahon. Nangyari na ito dati, kaya nabuo ang isang kumpletong plano sa isip ni Yong Dongjin. Maaaring maglagay ng high-frequency noise sa junction kung saan pumapasok ang misteryosong nilalang sa Nayon, puwersahin siyang pumasok sa isang malaking bodega, pagkatapos ay gamitin ang high-power noise upang mawalan siya ng malay. Sa oras na iyon, mahihirapan na ang target na hindi masaktan, mabilis na naghanda ang espesyal na unit. Ang unang gagawin ay ilikas ang mga taga-Nayon, hindi sila maaaring masaktan. Nakipagtulungan din ang mga taga-Nayon, lahat ay nagtipon sa underground shelter sa Nayon para sa pansamantalang kanlungan. Susunod, sinimulan ng mga sundalo ang pag-install ng mga loudspeaker sa mga junction dahil ang lugar na ito ay medyo malayo sa Zone 21 kaya hindi ito magkakaroon ng interference ng signal. Kaya, ang drone ay maaari ding maging epektibo. Nang handa na ang lahat, ang espesyal na unit ay kailangan na lamang maghintay. Mabuti na lang at di nagtagal, isang misteryosong anino ang lumabas sa surveillance monitor. Agad na binuksan ng mga sundalong matagal nang naghihintay ang loudspeaker. Nanginginig ang buong katawan ng misteryosong nilalang na nagpapakita ng matinding sakit. Ang taktikang ito ay naging epektibo nga at ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Gamit ang mga imaheng ipinapadala mula sa mga kamera at drone sa himpapawid, sa bawat pagdating ng misteryosong nilalang sa isang junction, ang loudspeaker na nakakabit doon ay maglalabas ng ingay. Sa pilitan siyang itinutulak paunti-unti patungo sa huling destinasyon, ang bodega. Habang ang lahat ng sundalo ay buong lakas na ginagampanan ang kanilang misyon, si Sergeant First Class Park Kae-hyung ay tila napaka-relaxed. Lumabas na dati, nang inspeksyonin niya ang bodega, nagkunwari siyang natumba at nasugatan ang kanyang binti. Kaya, hindi rin itinalaga ng kapitan ang anumang mga misyon sa labanan sa kanya. Sa halip, pinayagan niya itong manatili sa base ng command. Noon lamang siya biglang tumayo at ang kanyang dating pilay na mga binti ay bumalik sa normal. Nagmamadali siyang lumapit sa headboard ni Dongjin at kinuha ang lumang kamera. Pagkatapos, diretsong lumabas siya sa bakuran at malakas na inihagis ito sa lupa. Binasag niya ang kamera na naglalaman ng mga ebidensya ng krimen ng konsehal. Ang plano para subaybayan ang misteryosong tao ay maayos na nagpapatuloy, ngunit nang dumaan siya sa huling sangandaan, naganap ang insidente. Sa hindi inaasahan, biglang nasira ang loudspeaker dito, at ang misteryosong tao ay hindi sumunod sa itinakdang ruta, ngunit nagkataon na napunta sa harap ng scout. Binigyan niya siya ng sampal na nagpatumba sa kanya, at nang handa na ang misteryosong tao na tumulong, nagkataon namang dumaan si Heja. Nagkatinginan silang dalawa, at swerte naman dahil hindi pa rin naniniwala si Heja.
Ang baryo ay inatake ng mga ligaw na aso kaya palagi niyang binibigyang pansin ang bawat galaw ng Special Forces Team. Ang paghuli sa isang kawan ng mga asong pangangaso ay karaniwang hindi nangangailangan ng ganoong kalaking puwersa. Bukod pa rito, maraming insidente ng kaswalti sa baryo, at ayon sa mga saksi, ang salarin ay nakasuot ng uniforme ng militar at mukhang tao. Kaya, siya ay lubos na naniniwala na ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa isang bagay na tiyak na hindi lamang mga ligaw na aso. Si Heja ay dating Special Forces, kaya hindi siya mananatiling tahimik at maghihintay lamang. Ilang araw na ang nakalipas, inorganisa pa ng mga taga-baryo ang self-rescue, at naghukay ng maraming bitag sa lugar kung saan nagtitipon ang mga baka. Sa pagkakataong ito, inutusan ng militar ang mga taga-baryo na pumunta sa underground air raid shelter. Hindi ito simple, kaya nagtaka siya at gustong malaman ang katotohanan, ngunit hindi niya inaasahang makasalubong ang mismong tao. Ngunit sa oras na ito, hindi siya nagpakita ng anumang takot, kinuha ang rifle sa lupa at nagsimulang mamaril ng walang humpay. Ngunit ang epekto ay hindi talaga tulad ng inaasahan. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, lumitaw si Dongchin na nagtatago sa bodega. Nagpaputok siya ng sunod-sunod na bala at matagumpay na nakuha ang atensyon ng misteryosong tao, at napakabilis niyang naitaboy ito sa bodega. Sa wakas ay bumalik sa tamang landas ang plano, matapos ay lock ang pinto ng bodega. Nagmamadaling pinaandar ni Jejin ang malakas na loudspeaker. Biglang sumigaw sa sakit ang misteryosong tao sa lupa. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Dongchin. Walang humpay siyang nagpaputok sa gilid, ngunit sa pinakamahalagang sandali, biglang huminto sa paggana ang loudspeaker dahil sa sobrang karga. Sinamantala ng misteryosong tao ang pagkakataon upang umakyat sa likod ng kahoy na kahon at makahinga. Nagbago ang ihip ng hangin. Sa pagkakataong ito, si Dongchin naman ang malas. Pagdating sa malapitang labanan, ang misteryosong tao ay natural na napakalakas. Kahit magkasama sina Dongchin at Jejin, hindi nila kayang pigilan siya. Hindi nagtagal na isukol si Jejin ng misteryosong tao. Sa isang kritikal na sandali, biglang lumabas ang nakatagong lakas ni Dongchin. Pagkatapos, tumalon siya mula sa conveyor belt na hindi kalayuan at isinaksak ang patalim sa batok ng misteryosong tao. Hindi inaasahang ganoon kalakas ang kanyang sigla. Nagkaroon pa nga siya ng lakas na sumagot at ang paghigpit ng hawak ni Dongchin ay nagpahinto sa kanya sa paggalaw. Sa kabutihang palad, hindi rin mabagal si Jejin. Mabilis niyang kinuha ang inihandang inhibitor at tumakbo para itusok ito ng malakas sa batok ng misteryosong tao. Sa wakas, bumagsak din ang malakas na kalaban na ito. Hindi nagtagal, dumating din ang ibang miyembro sa pinangyarihan at tiningnan ang misteryosong tao sa lupa. Tahimik silang nagtagal at sa oras na ito, nakatanggap din si Trong Gi ng balita na natalo na ang misteryosong tao. Agad niyang iniulat ito sa kanyang ama na si Di-Fi at sinabi rin ang tungkol sa pagkasira ng kamera. Pagkarinig nito ni Di-Fi, nakaramdam din siya ng ginhawa, ngunit madali ba siyang makakatakas sa kasalanan? Sino ba talaga itong misteryosong nilalang na ito na napasuko? Bakit siya may dalang variant virus? Matapos matagumpay na makumpleto ng Special Forces Team ang misyon na patayin ang nahawahan, masaya ang lahat dahil malapit na silang bumalik sa kanilang unit ng may karangalan. Masaya ring lumabas ang mga taga-baryo sa kanlungan, ngunit may masaya, mayroon ding malungkot. Bumalik si Dongchin sa dormitoryo at natuklasan na nawawala ang kamera sa nightstand. Tinakbo niya at tinanong si Trong Ti kung nakita niya. Kinuha talaga niya ang kamera pero siguradong hindi niya aaminin ngayon. Para ipagdiwang ang pagtatapos ng misyon, naghanda si Chehan ng masaganang pagkain. Matapos masayang kumain ang lahat, nagmamadaling bumalik si Zijin upang pag-aralan ang bangkay ng misteryosong tao. Kaya, siya ang unang bumalik sa grupo. Nangangahulugan din ito na oras na para maghiwalay ang magpartner na sina Dongchin at Zijin. Halata namang pareho silang may pagmamalasakit sa isa't isa, ngunit walang gustong magsimulang magpahayag ng nararamdaman. Ang pakiramdam na ito ay medyo mapait ngunit hindi rin nawawala ng tamis. Pagkabalik pa lang ni Zijin sa research room ay agad na siyang nagtrabaho. Hindi nagtagal, may bagong natuklasan, ang misteryosong nilalang at si Bing Egg ay nagbago pagkatapos nilang mamatay. Pareho silang may mga sugat na kagat ng ligaw na aso. Nagpapatunay ito na ang virus sa kanilang katawan ay nagmula sa mga ligaw na aso na pinatay noon. Ngunit walang mga sugat sa mga ligaw na aso. Mayroon lamang isang posibilidad, mayroong ibang host na, sa pamamagitan ng dugo o laway, nagpabago sa rabies virus sa katawan ng ligaw na aso. Ngunit sa oras na ito, hindi alam ng mga miyembro ng Special Forces Team ang mga bagay na ito. Lahat sila ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit, naghahanda na umatras anumang oras. Biglang, nakatanggap ng balita ang communications officer na malapit nang dumating si Konsehal Dei sa morgue ng Sektor 21, ngunit wala si Ming Kui sa base. Sa oras na ito, nasa Sektor 21 siya, gumagamit ng detektor upang maghanap ng isang mahalagang bagay. Hindi pa nagtatagal, nakatanggap si Ming Kui ng mahalagang impormasyon. Noong 1997, nang magkaroon ng labanan sa Sektor 21 ng hangganan, isang opisyal ng North Korea ang may dalang misteryosong bagay na naghahanda ng tumakas patungong South Korea. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, pareho silang biglang nawala. Ang misteryosong bagay na iyon ay naging isang misteryo na hindi pa nalulutas. Ang alam lang ay isa itong uri ng strategic material na radioactive, at nagkataon naman na hindi pa nagtatagal.
Ibinahagi ni Jejin na ang misteryosong tao ay may dalang isang uri ng radioactive material. Nag-udyok ito sa puso ni Minqui at nagkaroon ng kaugnayan ang dalawang pangyayari. Nandoon pa rin ba sa sektor 21 ang misteryosong material na ito? Sa pagkakataong ito, nakita nga ng detektor ang isang malakas na reaksyon ng radiation. Sinundan ni Minqui ang senyal at unti-unting lumapit sa isang inabandonang gusali. Nang maghahanda na siyang pumasok, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang kasamahan na nagsasabing malapit na raw dumating si Konsehal Dee sa morgue. Kinailangan ni Minqui na itigil ang kanyang ginagawa at bumalik sa base. Dahil dito ay labis siyang nabalisa. Ang unang bagay na ginawa niya nang makabalik ay diretsong ibunyag ang katotohanan na si Trong Dee ay ang tunay na anak ni Dee. Nagulat ang lahat dito, lalo na si Dongqing. Agad niyang naunawaan na malamang naninakaw ni Trong Dee ang kamera. Kaya, mabilis siyang nagtungo upang direktang harapin siya, ngunit hindi niya inaasahang diretsong inamin ni Trong Dee ang kanyang ama. Malapit nang tumakbo si Dee para sa halalan, at kung ilalabas ang nilalaman ng video, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanya. Nang marinig ito, galit na sinaway ni Dongqing si Trong Dee na hindi karapat-dapat maging sundalo at hinamak niya ang ginawa ng kanyang ama nang dumating si Konsehal Dee ng South Korea sa morgue ng base. Wala siyang pakialam sa mataas na posisyon ng huli at pinakita niya ang kanyang paghamak kahit sa pakikipagkamay. Hindi rin niya tiningnan ang kabilang panig, ngunit ang ekspresyon ng kapitan ay ganap na kabaliktaran sa kanya at aktibo pa nga siyang nanuyo kay Dee. Sinabi na kung makahanap sila ng radioactive material sa sektor 21, ibibigay niya ito sa kanya bilang pampanalo sa pagkapangulo. Ang kanyang nakatataas, si Handa Isik, ay hindi karapat-dapat sundin. Kaya, kinabukasan, maagang bumangon ang kapitan na nagpaplanong pumunta sa bundok upang hanapin muli ang material at hindi man lang siya planong dumalo sa seremonya ng pagbuwag ng Special Forces Team. Kaya sa huli ay si Trong Dal lamang ang naiwan. Sa ngalan ng pagiging host, pagkatapos ng seremonya, ang lahat ng miyembro ng team ay nagsuot ng kanilang mga bag, naghahanda na bumalik sa kani-kanilang unit. Ngunit sa oras na ito, biglang umalinggaw ang radyo na nagsasabing nawawala na si Minhee sa baryo at humihingi ng tulong ang lahat upang hanapin siya. Hindi nagtagal, nagmamadali ring dumating ang ina ni Minhee, si Heja, humihingi ng tulong sa Special Forces Team. Nalaman na hindi pa nagtatagal, nahatak ang atensyon ni Minhee ng isang skerel habang papunta sa paaralan. Mag-isa siyang tumakbo papasok sa sektor 21. Ito ang larawan na kinuha ng border surveillance camera. Nang malaman ito ni Trong Dee, agad siyang kumilos. Kaagad niyang pinakilos ang mga miyembro ng team, isinuot muli ang kanilang mga uniforme, at naghanda silang pumasok sa bundok upang hanapin ang nawawala. Kasabay nito, iniisip pa rin ni Jejin ang tungkol sa host ng virus. Naalala niya ang mga infected na pinatay noon. Pula ang lahat ng kanilang mata, ngunit sa unang pagkakataon na kumilos sila sa sektor 21, ang anino ay malinaw na may asul na mata. Ipinapahiwatig nito na mayroon pang ibang target sa sektor 21, posibleng mas mapanganib na host. Nagmamadali niyang sinabi kay Dongqing ang kanyang hinuha. Nakita rin ni Dongqing ang misteryosong tao na may asul na mga mata at agad niyang iniulat ito kay Junsang. Kaya, nang pumasok muli ang Special Forces Team sa bundok, bukod sa paghahanap kay Minhee, kailangan din nilang kumpirmahin ang pag-ira ng isa pang target. Nang marinig ito ni Heja, lalo siyang nag-alala at diretsahang sinabi na gusto niyang sumama sa lahat sa sektor 21. Si Jejin naman ay muling nagdala ng suppressor, naghahandang bumalik sa sektor 21. Mabilis na pumasok ang lahat sa bundok at nagsimulang maghanap. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagamit din ang mga aso ng Eisham. Sinundan nito ang amoy ng laruan ng nawawalang batang babae at humantong ito sa harap ng isang inabandonang gusali. Nang makarating sa pintuan, tila naramdaman ng aso ng Eisham na may nakakatakot sa loob at ito ay nanatiling nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Walang magawa si Dongqing kaya kailangan niyang iwanan ito sa labas ng pintuan. Isa-isang pumasok ang iba pang miyembro ng team. Madilim na madilim sa loob ng gusali at kaunting liwanag lamang ang nakakapasok mula sa basag na pader. Habang maingat na sumusulong ang lahat, biglang may lumitaw na anino sa harap ng kanilang mga mata. Lumabas na si Minqui pala ang lumabas mag-isa, at parehong nahihiya ang dalawang panig nang magkita sila. Si Junsang pa rin ang unang nagsalita, nagulat ng layunin ng biyaheng ito. Hindi na nagsalita pa si Minqui, ngunit sinabi niya sa lahat na sundin ang utos ni Junsang. Dahil limitado ang espasyo sa loob ng gusali, nagpa siya si Junsang na siya at si Dongqing ang pumasok upang maghanap. Ang iba naman ay nagbantay sa labas. Sinuri nila ang bawat silid, ngunit wala silang nakitang kahina-hinalang senyales. Hindi maiwasan ni Dongqing na medyo mainip. Bigla na lang, narating niya ang pinto ng huling silid. Nang buksan niya ang pinto, isang anino ang dumaan, at si Minhee, ang nawawalang batang babae, lamang ang natira sa silid, sa kabutihang palad. Ligtas pa rin siya, at bumubulong na may isang tiyuhin na nakatira doon ang nagligtas sa kanya, ngunit bigla itong nawala. Medyo nag-alinlangan si Dongqing, ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ni Minhee. Nakatanggap ng balita ang ibang miyembro ng team. Mabilis silang lumapit sa pinto, at sa oras na ito, dumating din si Jejin mula sa Research Institute. May dala pa siyang 2 tubo ng pampamanhid upang harapin ang misteryosong tao.
Patuloy na iniisip ni Dongchin ang anino na iyon at nalaman niya mula kay Minhee na gustong gumamit ng suntok ang kabilang partido para bumati. Lalo siyang nagtaka, kaya pinayagan niya si Junsang na ilabas muna si Minhee, habang si Mingqi naman ay bumalik upang malaman ang katotohanan. Ngunit nang malaman ito ni Mingqi, nag-alala siyang baka may ibang matuklasan si Dongchin sa loob. Kaya, agad siyang sumama sa ilang miyembro ng team upang pumasok. Mula sa malayo, nakita niyang tumakbo si Dongchin sa isang pinto at nawala. Kadarating lang niya sa isang madilim na silid. Agad niyang narinig ang ingay mula sa sulok ng silid. Gamit ang isang high-intensity flashlight, nakita niya ang isang sundalong may puting buhok. Sa sandaling iyon, biglang may nahulog mula sa itaas. Itinulak ng lalaking may puting buhok si Dongchin na nagligtas sa kanya mula sa pinsala. Naramdaman ni Dongchin na hindi siya tulad ng misteryosong nilalang na pinatay niya noon, tila wala siyang masamang intensyon. Ang totoo, matapos niyang muling makita ang kanyang ina, isinalaysay ni Minhee ang nangyari kanina. Noon, naligaw siya sa kagubatan, at nang malapit na siyang matapakan, lumitaw ang lalaking may puting buhok at iniligtas siya. Sa oras na ito, gustong subukan ni Dongchin kung makikipag-ugnayan siya sa kabilang panig. Kaya, ginamit niya ang hand punch para ipahiwatig na wala siyang masamang intensyon. Hindi niya inaasahang talagang tumugon ang kabilang panig, at nang akmang susulong na siya upang iabot ang kanyang kamay, biglang dumating ang kapitan at ang iba pa. Natakot ang lalaking may puting buhok sa tunog ng putukan at agad na tumalikod at tumakbo. Nakakagulat ang bilis niya. Hindi nakaiwas sa oras ang miyembro ng team na si Ifchid na nagbabantay sa likod ng gusali at natumba siya sa lupa matapos siyang sipsipin ng kalaban. Nang malaman ito ng kanyang mga kasamahan, tumakbo sila upang magtipon, ngunit sa kasamaang palad, nawala na ang lalaking may puting buhok at mas malala ang pinsala ni Ifchid kaysa sa inaasahan, nabali ang kanyang gulugon. Aabutin ng 2 buwan bago siya makarecover. Dahil sa biglaang paglitaw ng lalaking may puting buhok, kinailangan ng Special Forces team na ipagpatuloy ang kanilang pananatili na orihinal na nakatakdang buwagin. Hanggang sa malinawan ang katotohanan, sa pagkakataong ito, tinulungan ng kapitan si Tiffy. Sinabi niya na mayroon ding mga pahiwatig tungkol sa radioactive material. Sa pamamagitan ng detektor, kumpirmado na ito ay nakatago sa inabando ng gusali. Lubos na natuwa si Tiffy nang marinig ang balita. Hindi lang iyon, nakatanggap din siya ng International Peace Prize na magiging malaking tulong sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ngunit ang kagalakan ay nauwi sa kalungkutan, biglang nakatanggap si DC ng masamang balita. Magsasagawa ng press conference si Commander Handa Isik na nagsasabing may mahalagang balita siyang ipapahayag. Lumabas na sa paglipas ng mga taon, patuloy siyang nakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagbaril sa kanyang kasamahan at pagtatago ng katotohanan noong 77. Nang makita niyang malapit ng mabunyag ang katotohanan ng insidente kamakailan, nagpa siya si Commander Handa Isik na kusang magtapat sa media na nagnanais na makamit ang kapayapaan ng kalooban. Ngunit walang sino man ang umasa na biglang lilitaw si Tiffy sa sandaling ito. Nang makita niya ang mga talaan ng kalaban, agad niyang nahulaan ang balak nito. Nang walang pagkaatubili, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Handa Isik, ang kasamahan na nakipaglaban sa kanya ng maraming taon. Ang pinangyarihan ng krimen ay perpektong linisin. Lahat ng resulta ng investigasyon ay tumutukoy sa teorya na si Handa Isik ay labis na na-pressure, kaya niya nilunok ang gamot para magpakamatay. Hindi pa nga nakakatuwa si Tiffy. Nang biglang mag-broadcast ang balita ng video tungkol sa katotohanan ng labanan sa pagitan ng North Korea at South Korea noong 77 na nagpagalit sa kanya hanggang sa maging nakakatakot, napakahirap niyang intindihin. Hindi ba nasira na ang kamera? Bakit pa rin na ipalalabas ang video recording? Lumabas na ang lahat ay gawa ng kanyang anak, si Trong BC. Bago nito, nang sinisira ang kamera, palihim na itinago ni Trong D ang recording tape sa loob. Sa simula, gusto niyang payuhan ang kanyang ama na umurong mula sa labanan sa pagkapangulo. Ito ay parang pagbabayad ng kanyang ama para sa mga pagkakamali sa nakaraan. Ngunit hindi inaasahan, ang kalaban ay sumang-ayon sa simula, ngunit pagkatapos malaman na nasira ang kamera, ay bigla itong nagbago ng isip. Sa wakas ay nakita ni Trong D ang tunay na mukha ng kanyang ama. Kaya, ipinadala niya ang recording tape sa media. Sa oras na ito, nakita rin ni Ed Chine ang video na nabunyag, ang mas malinaw na larawan ay nagpabaling ng kanyang pansin sa mas maraming detalye. Isa sa mga opisyal ng South Korea ay may hawak na larawan. Ito ay sina David Chine at ang kanyang ina. Malinaw na ang pinaslang na opisyal ng South Korea na ito ay ang ama ni Ed Chine. Ito ang naglagay kay Ed Chine sa matinding pagkabigla. Malinaw na hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Hindi alam kung paano niya haharapin ito. Natuklasan ni Ed Chine mula sa video. Ang sundalong South Korean na pinatay ng kanyang mga kasamahan ay ang sarili niyang ama. Kaya, galit na galit siyang tumingin kay Trong BC, ang anak ng pumatay sa kanyang ama. Naghahanda siyang sumugod upang lumaban, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Sa huli, napilitan siyang piliting kumalma. Naisip ni Trong BC na hindi na siya karapat-dapat na lumahok sa mga misyon ng labanan. Kaya, nagsumite siya ng kahilingan na umalis sa Special Forces team.
Pagkatapos malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, agad na tinawagan ni Elfshine ang kanyang ina. Nakaraan, ang pagkamatay ng kanyang ama ay ginawa ni DEC na isang teorya ng pagtataksil sa South Korea at pagsuko sa North Korea. Hindi lang tiniis ng kanyang ina ang sakit ng pagkawala ng asawa, pagpapalaki ng anak mag-isa, kundi kinailangan ding pasanin ang masamang reputasyon ng pagiging pamilya ng isang traidor na sundalo. Ang paghihirap na kanyang tiniis sa mga nakaraang taon ay maiisip. Sa isang kisap mata, bumulwak ang pagkaawa sa sarili at pagtanggi. Sa oras na ito, labis ding nasasaktan ang loob ni Elfshine at hinikayat niya itong lumabas ng matapang. Sa huli, sinunod niya ang payo ni Elfshine at humarap sa media upang isalaysay ang mga karanasan pagkatapos ng kaganapan noong 77. Sa simula, nang marinig niya ang balita na pinatay ang kanyang asawa dahil sa pagtataksil, hindi siya naniwala sa iisang panig na pahayag ni Dee at gusto niyang harapin ang kabilang panig. Ngunit laging umiiwas si Dee, iginiit niya na may tinatago ito. Si Elfshine ay hindi rin isang tao na kayang magtiis. Ginamit niya ang telepono ni Trong BC, tinawagan si DE upang opisyal na magdeklara ng gyera sa kanya na numpa na hindi niya ito hahayaan na magkaroon ng magandang wakas. Matapos marinig, labis ding nagulat si DE. Hindi niya inaasahan na si Elfshine ay anak pala ng kanyang kasama sa insidente noong 77. Kaya, naisipan din niyang alisin si Elfshine dahil sa pagkakalat ng video na nagtala ng insidente noong 77. Bagamat hindi nahatulan si DE, malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Kasalukuyan, kailangan niya ang radioactive substance na lumabas sa Area 21 para mabawi ang suporta ng publiko. Kaya, sa pagkakataong ito, nagpa siya si DEC na personal na pamunuan ang team doon. Ang Special Forces Team sa ilalim ng pamumuno ni Min Qui ay muling dumating sa harap ng inabandonang gusali. Ang kanilang layunin ay upang harapin ang host ng virus. Ngunit may sariling layunin si Min Qui, gusto niyang tulungan si DDC na mahanap ang radioactive substance kapalit ng isang maliwanag na hinaharap. Ginamit niya ang detektor upang hanapin ang lugar na may pinakamalakas na signal. Ngunit walang natuklasan sa paligid, agad niyang nahulaan na ang gusaling ito ay maaaring hindi lang isang palapag. Kaya, inutusan niya ang mga miyembro ng koponan na maghiwa-hiwalay at maghanap upang palawakin ang saklaw. May bagong natuklasan si Jejin, habang naghahanap, nakakita siya ng isang name tag sa isang labi ng kalansay. Nakasulat doon ang tatlong salita, Go Sang-min, ang North Korean na sundalo na may dalang radioactive substance at naghahanda ng sumuko sa South Korea. Lubos na interesado si Jejin kung ano ang nangyari sa gusaling ito. Ganoon din si Elfshine, lagi niyang nararamdaman na pamilyar siya sa host ng virus. Lalo na ang pagtapik sa kamay, iyon ang galaw na madalas nilang gawin ng kanyang ama noong bata pa siya. Tinapos ni Elfshine at Jejin ang pag-install ng ilaw. Mabilis na pumasok sa loob at narating ang pinakamalalim na palapag ng gusali. Nakakita si Elfshine ng isang kahon na nakalagay dito, ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip, naakit siya sa isang larawan sa tabi nito, lumabas na ito ay isang larawan niya at ng kanyang ina noon. Palaging dala-dala ng kanyang ama ang larawan na ito, bakit ito lumitaw dito ngayon? Biglang lumabas ang host ng virus mula sa dilim, agad na nahulaan ni Elfshine ang isang posibilidad, pinagmamasdan niya ang kalaban ng may pagdududa. Hindi man lang niya pinansin ang utos ng kapitan na nagmumula sa radyo. Nakita ni Jejin na hindi niya siya matawagan kaya kinailangan niyang umalis muna sa daan. Natuklasan niya ang ilang sariwang bahid, sinundan niya ang mga bakas at natuklasan ang isang sugatang sundalo ng North Korea. Dati, hinahanap niya ang traidor sa malapit dahil sa alitan sa kanyang kasamahan, kaya siya nasaksak sa tiyan. Napakahirap para sa kanya ang makatakas dito matapos lagyan ni Jejin ng benda ang kanyang sugat. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay, nalaman niya ang ilang bagay tungkol sa insidente noong 77. Nang taon ding iyon, isang mag-asawa na may dalang material na ginamit ng North Korea para sa nuclear test ang tumakas patungong South Korea. Ang lalaki sa kanila ay naging kalansay sa inabandonang gusali. Samantalang ang babae ay namatay sa labanan sa hangganan. Ang materyales sa pagsubok na dala nila ay nawawala rin, kaya patuloy na nagpadala ang North Korea ng mga tao upang hanapin at bawiin ang mga ito. Ang taong may virus na pinatay noon ay isa sa mga naghahanap. Sa oras na ito, nagduda si Elfshine sa lalaking nasa harap niya. Siya ang kanyang yumaong ama. Kinuha niya ang litrato at tinanong ang kalaban kung naaalala pa niya ang tao sa litrato, ngunit bago pa man ito makatugon. Dumating ang balita sa pamamagitan ng walkie-talkie, inatake ang koponan, at nang makita ito ng host ng virus ay agad itong tumalikod at umalis. Kinailangan ni Elfshine na magmadaling bumalik upang magbigay ng suporta. Ang kalaban ay ang koponan kung saan naroroon ang sugatang tao kanina, hindi nagtagal. Ang mga sundalong North Korea na ito ay binaril mula sa likuran, lumabas na ang mga nakaitim na damit na inayos ni Dee ay dumating. Hindi alam ng mga miyembro ng Special Forces Team ang pinagmulan ng kalaban. Nakatutok pa rin ang kanilang mga baril, ngunit alam ni Min Qui, siya mismo ang nagbunyag ng posisyon sa grupo ni Dee. Kaya, agad siyang gumamit ng matinding paraan upang hilingin kina Elfshine at Wenche na ibaba ang kanilang mga baril. Nagsinungaling na ang mga taong ito ay mga reinforcement na dumating upang tumulo. Napaka-agresibo ng mga nakaitim na damit na ito at hindi man lang bumati, direkta at walang pakundangan silang naglagay ng mga pampasabog.
Ngayon si Wenche lamang ang nakakaalam ng lubos, ang mga nakaitim na damit na ito. Ang mga North Korean na sundalong namatay kanina, pati na rin si Min Kui. Sa katunayan, lahat sila ay naghahanap ng materyales para sa nuclear testing. Dinala ni Min Kui ang mga nakaitim na damit sa silid kung saan si Chang kanina, at agad na binuksan ang kahon. Ngunit wala namang laman, agad na iniulat ng mga nakaitim na damit ang resulta kay Deke. Matapos marinig, agad siyang nawala ng pasensya at inutusan si Min Kui at ang mga nakaitim na damit na patayin si Chang at ang mga miyembro ng Special Forces Team, pagkatapos ay dahan-dahang hahanapin ang mga materyales sa pagsubok. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Special Forces Team ay biglang nakatanggap ng mensahe sa radyo. Ito ay isang mensahe mula kay Heja. Natuklasan niya na ang mga nakaitim na damit o may tatoo ay maaaring ituring na kalaban. Lumabas na si Heja ay pumunta sa base para hanapin si Chang, ngunit hindi niya nahanap ang hinahanap niya. Nagkataon lang na narinig niya si TSA na kausap ang kanyang subordinates at nalaman niya na gusto nilang lipulin ang Special Forces Team. Matapang din niyang napansin ang mga tatoo sa kamay ng mga nakaitim na damit at hula niya na hindi sila regular na sundalo, kaya. Matapos umalis ang kalaban, agad niyang ginamit ang radyo upang makipag-ugnayan kay Chang. Sa kabutihang palad ay dumating ang impormasyon ni Heja sa tamang panahon. Nakatulong ito upang magkaroon sila ng oras para maghanda, upang hindi sila mapatay ng biglaan kaagad. Nagpaputok ng matindi ang magkabilang panig gamit ang panangga, at hindi sinasadyang tinamaan si Trong at nasugatan. Dali-dali siyang hinila ni Chang at Jejin sa isang silid upang magtago. Matapos patatagin ang nasugatan, muling lumabas si Chang at Jejin mula sa silid habang hinahanap ng mga nakaitim na damit ang mga materyales para sa pagsubok. Nagpasya silang maghiwalay ng landas upang lipulin ang kaaway. Sa oras na ito, naramdaman ni Min Kui na may masamang hangarin din ang grupo ng mga nakaitim na damit sa kanya. Kaya, nakipagtulungan siya kay Chang na nagtatago sa kabilang panig ng dingding. Matagumpay niyang nahikayat ang ilang nakaitim na damit sa isang ambus, at sinamantala ni Chang ang pagkakataong magpaputok upang pasabugin ang mga pampasabog. Nang mawala ang usok, nakita ni Chang na si Min Kui ay malubhang nasugatan din sa oras na ito, iginiit pa rin niyang hanapin ang mga materyales sa pagsubok. Ngunit sa huli, dahil sa malubhang pinsala, ipinikit niya ang kanyang mga mata ng may pagtutol, tinapos ni Chang ang isang panig, at dali-daling pumunta upang hanapin si Jejin. Sa wakas ay natagpuan din niya ito, sino ang mag-aakala na nadakip na pala siya ng mga nakaitim na damit para sa kaligtasan ni Jejin. Kinailangan ni Chang na ibaba ang kanyang armas at sumuko. Sa mismong sandaling ito, dumating si Di kasama ang ilang nakaitim na damit, nakita niya na hindi na kayang lumaban si Chang. Labis na natuwa si Di. Tinukso niya si Chang na kasing tigas ng ulo ng kanyang ama. Lumabas na ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang ama mismo ang gustong i-report ang mga krimen ni Dee sa nakatataas, kaya siya binaril hanggang mamatay. Upang makagawa ng peking pagtakas, isinakay siya ni Dee sa isang bangka at pinadaan sa ilog patungo sa North Korea. Narinig ni Jejin ang mga salitang ito, kasama ang mga pahiwatig na natuklasan niya noon, unti-unti niyang nabuo ang katotohanan ng pangyayari. Si Go Sang-min, na handang sumuko sa South Korea, ay nagkataong nakatagpo ang ama ni Chang na naghihingalo sa pampang ng ilog, kaya dinala niya ito sa inabandonang gusaling ito. Narinig ni Go Sang-min ang pagkamatay ng kanyang asawa, at nabaliw siya, matinding umalog hanggang sa bumagsak ang lupa. Namatay si Go Sang-min sa lugar. Ang nuclear test material ay nagkahiwa-hiwalay. Ang ama ni Chang ay hindi papatay at hindi sinasadyang naapektuhan ng nuclear test material, kaya naging host ng virus tulad ng kasalukuyan. Pagkatapos, hindi sinasadya niyang nahawaan ang isang ligaw na aso, at ang ligaw na asong ito naman ay kinagat ang misteryosong lalaki na binaril hanggang mamatay, pati na rin si Bin na nagdulot ng kanilang pagbabago. Ngayon, ang katotohanan ng lahat ng pangyayari ay nabunyag na, ngunit hindi alam kung maaari itong ipahayag sa publiko, dahil sa oras na ito, inutusan na ni Dee ang kanyang mga tauhan na barilin sina Chang at Wenche. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, biglang sumugod si Junsang. Itinutok ang baril kay Dee at pinagbantaan siya na utusan ang mga nakaitim na damit na ibaba ang kanilang mga armas. Kaya't nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ama sa mismong sandaling ito. Lumabas ang host ng virus at nang makita ito, binalak ni Dee na barilin ang host. Agad na humarang si Chang sa harap ng kanyang ama. Sino ang mag-aakala na biglang lumabas si Junsang? Inako ang bala para sa lahat. Nakita ang kanyang anak na naghihingalo sa lupa. Si Dee ay parang namatay. Pagkatapos nito, siya ay nabaliw, patuloy na nagpaputok sa mga tao sa harap niya. Sa kabutihang palad mabilis ang reaksyon ni Chang. Agad niyang hinila si Wenche, at ang host ng virus naman ay agad na sumugod at ibinagsak siya sa lupa. Nang humupa ang lahat, dahan-dahang lumapit si Chang, at hirap na hirap siyang nakapagbitiw ng isang salitang i-ama. Muling luminaw ang mga alaala ng pagkabata. Noong bata pa si Chang, ay takot na takot siya sa mga aso. Sa huli, sa ilalim ng masusing gabay ng kanyang ama, natuto siyang makisama sa mga aso. Sa oras na ito, dahan-dahan ding lumapit ang kanyang ama, ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay nagsasabi ng lahat.
Gusto ni Elchine na umuwi ang kanyang ama kasama siya, ngunit tinalikuran siya ng kanyang ama. Ngayon ay isa na lang siyang mobile radiation source at imposibleng bumalik sa normal na buhay. Sa oras na ito, umalingaw na ang alarma ng mga pampasabog na inilagay ng mga nakaitim na damit, malapit na itong sumabog. Sa huli, pinayuhan si Elchine ni Jejin at kinailangan niyang lumabas ng gusali ng may panghihinayang. Sa daan, nakita pa niya si Trong Eile na halos makalimutan, inihatid sila ng kanyang ama. Ngunit bigla niyang napansin na tumayo si Tiffy, kaya agad niyang sinuntok ang pampasabog. Agad na bumagsak ang buong gusali, inililibing ang lahat ng masasamang tao at ang pinagmulan ng krimen sa ilalim ng mga guho. Hindi nagtagal, kinumpirma ng gobyerno na si Tiffy ang salarin sa labanan sa hangganan noong 77, ang ama ni Elchine. Ang dating maling paratang na nagtataksil sa tungkulin ay sa wakas ay nalinis ang pangalan at ginawaran ng pinakamataas na ranggo ng militar. Sa wakas ay na-discharge si Elchine mula sa serbisyo, bumalik sa kanyang ina, tinitigan niya ang kanyang anak na ligtas na nakabalik. Nanginginig, labis na emosyonal na hindi makapagsalita, sa dulo ng pelikula, nalaman ni Jejin ang kanyang pagkakakilanlan. Lumabas na siya ang bata sa kamay ng North Korean na sundalong babae, habang si Elchine naman ay nagtatrabaho ngayon sa Wildlife Rescue Center. Sa kanyang mga mata, makikita na labis siyang kontento sa kanyang kasalukuyang buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Hindi nagkatuluyan sina Elchine at Jejin na maaaring ituring na medyo nakakalungkot, ngunit ang tema ng militar at zombie ay bago pa rin. Hindi rin marami ang mga katulad na pelikula, kaya kung gusto ninyo, huwag kalimutang sundan kami. Magbabahagi kami ng mas maraming magagandang pelikula. Salamat sa inyong lahat.